Hi guys! Welcome and welcome back sa aking channel. This is Donna again. And today, isa na namang pang negosyo recipe ang isishare ko sa inyo. So kung isa po kayo sa mga nag-iisip kung ano ang pwedeng ipang negosyo sa maliit na puhunan lang at napakadaling gawin, tara mga best, samahan niyo ako at gagawa tayo ngayon ng napakasarap at napaka-cheesy and syempre napaka-crunchy na Hawaiian Pizza Turon. So first step mga best, nagpainit lang ako dito ng frying pan and then naglagay lang po ako ng konting mantika. Tapos ay uunahin po muna nating i-fry ng bahagya yung ating ham. Hindi po natin ito lulutuin ng matagal, saglit lang po. So parang bali isisir lang natin to ng panandalian. At after 1 minute nga po ay baliktarin na natin yan. At kapag ganito na po yung kulay nitong ating ham ay pwede na natin yang hanguin at iset aside. At after naman po nating lutuin yung ating mga ham, ngayon naman using the same pan ay dito na rin natin lulutuin yung ating sauce. So naglagay lang din ulit ako ng konting mantika and then ilagay na natin yung ating onions. So white onions po yung gamit ko dito. Pwede naman kayong gumamit ng red onions pero mas gusto ko po talaga yung white dahil mas manamis-namis po yung white onion. At continuous lang po natin itong gigisahin hanggang sa maging translucent na o maging malambot na yung ating onions. And then maglalagay din po ako dito ng konting ground black pepper. Tapos yung apoy natin dito guys ay nasa low to medium heat lang para maiwasan po natin na masunog yung ating onions. Dahil magkukos po yan ng pagiging mapait ng ating pizza sauce. Tapos maglalagay lang po ako dito ng 1 tablespoon ng tomato paste at tuloy lang po tayo sa paggisa hanggang sa ma-distribute na po or mag-well incorporate na yung ating nilagay na tomato paste. And then next naman nating ilalagay ay yung ating tomato sauce. Pwede rin po kayong gumamit dito ng spaghetti sauce o kaya naman ay yung pizza sauce talaga. Tapos ay maglalagay lang po ako ng 1 teaspoon lang ng sugar. So brown sugar po yung ginamit ko dito pero pwede naman kayong gumamit ng kahit na anong sugar, pwedeng white or pwede rin naman po ang washed. Kung ano po yung available na sugar sa inyo ay okay lang. So kung ayaw nyo naman pong maglagay ng sugar, pwede po kayong mag-add dito ng tomato ketchup or yung ating banana ketchup. And then naglagay din po ako ng konting salt lang pambalance sa lasa. Tapos ay continuous lang po natin yang hahaluin para maiwasan natin na masunog yung ilalim. Tapos ay lulutuin na lang po natin ito for at least 1 to 2 minutes at isi-set aside na po muna natin yan hanggang sa lumamig. At eto na nga po yung mga kakailanganin nating mga ingredients, yung ating ham, yung ating pizza sauce na niluto kanina, yung ating pineapple tidbits and yung ating red bell pepper. Pwede rin po kayong gumamit dito ng green bell pepper or pwedeng dalawa. And lastly, yung ating cheese. And gagamit din po tayo dito ng lumpia wrapper syempre. Ang gamit ko po dito ay yung large na size ng ating lumpia wrapper. Pero pwede po kayong gumamit ng ibang size, depende po sa gusto nyo. And then yung ating egg white, yun po yung gagamitin ko para pang seal natin mamaya sa ating lumpia wrapper. So ngayon naman po ay mag-a-assemble na tayo. Ang gamit ko po dito ay 2 pirasong lumpia wrapper para po talagang hindi mag-leak or lumabas yung ilalagay natin dito na pizza sauce. So magi-spread lang po tayo ng 1 tablespoon ng pizza sauce dito sa ating 2 pirasong lumpia wrapper. And then lagay na rin natin yung ating ham and yung ating pineapple tidbits.
Naglagay na rin po ako ng red bell pepper and lastly ay yung ating cheese. At saka po natin ito babalutin or iro-roll. And then pagdating po sa dulo, magpapahid lang tayo ng egg white para po talagang masil yung ating lumpia wrapper. So ayan guys, ganito lang po kasimple yung gagawin natin. At uulitin lang po natin yung process hanggang sa maibalot na natin lahat yung ating mga ham or yung ating pizza. At eto na nga po yung mga naibalot natin ng mga pizza turon. So next naman ay isi-set aside lang natin ito at magpapainit na po tayo ng mantika. So ayan guys, nagpainit na ako dito ng frying pan and then maglalagay lang po tayo dito ng konting mantika. At kapag medyo mainit na nga po yung ating mantika, pwede na nating ilagay yung ating mga pizza turon. So hindi po natin kailangan painitin ito ng bonggang-bongga bago natin ilagay yung ating mga lumpia turon para po hindi mabigla yung pagkakaluto nito at hindi po maging hilaw yung ating lumpia wrapper. And guys, dapat po ay mahina lang yung apoy na gamit natin dito para po talagang maluto ng dahan-dahan yung ating lumpia wrapper. So yun po yung isang technique para talagang crunchy yung ating
pizza turon hanggang sa loob. So hintayin lang po natin na mag golden brown yung ating mga pizza turon bago natin ito hanguin. And make sure lang po na babaliktarin nyo yan from time to time para talagang pantay at maganda yung pagiging brown o yung pagkakaluto nitong ating mga pizza turon. At after ilang minutes nga po, kapag ganito na yung kulay ng ating mga pizza turon, pwede na natin yung hanguin. Ilagay nyo lang po sa isang strainer o kaya naman sa lagayan na may paper towel para po mabawasan or matanggal yung excess oil. And then next, ipiprito lang natin yung iba pa nating mga pizza turon hanggang sa maluto na po natin lahat. And habang naghihintay po tayo na maluto yung iba nating mga pizza turon, ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung ano yung magiging itsura nito sa loob. So ayan mga bes, ganito po yung magiging itsura ng ating pizza turon sa loob. And as you can see, talagang nagmelt po yung kanyang cheese. So hindi lang natin masyadong makita dahil nasa dulo. So magbukas pa tayo ng isa. At ipapakita ko po sa inyo na talagang nagmelt yung ating cheese. So ayan guys, ganyan po yung magiging itsura ng ating pizza turon sa loob. At para naman po sa packaging or sa lagayan na pwede nyong gamitin para sa ating pizza turon, so pwede po kayong bumili ng ganitong lagayan. Ito po ay yung lagayan ng nachos. So bale, ang gamit ko pong lagayan ngayon ay 2 pesos each. Pero depende po sa inyo kung ano yung gusto nyong gamiting lagayan. So ayan guys, ganun lang po kadali at meron na tayong napakasarap na pangnegosyo recipe, ang ating napaka-cheesy and napaka-crunchy na Hawaiian pizza turon. At para naman po sa presyo nitong ating Hawaiian pizza turon, pwede nyo po itong ibenta from 15 to 20 pesos each, depende kung magkano po ang nagastos nyo sa mga ingredients na ginamit. So sana po nagustuhan nyo ang ating bagong pangnegosyo recipe for today. And kung bago ka lang sa channel ko, please consider subscribe into my channel. At pakiclick na rin po yung notification bell para po ma-notify kayo every time may bago tayong pangnegosyo recipe. So thank you guys again for watching. Salamat kakabsat and see you again on my next video. God bless!